Bayaning Pilipino, ano? Andito na naman tayo para magbigay ng komento at reactions doon sa ating pamangkin ata yan ni Chris Aquino. Apo to ni Cory Aquino si Chris Kiko di. Chris Kiko Aquino di. Okay, ito lang straight to the point, no. Di na tayo magpaligoy-ligoy pa. So, palpalin natin tong mokong na to eh. Alam mo kasi Mr. Aquino or Miss Aquino ba yan? Miss Aquino di. You should put yourselves into a right place. Bakit? Sa panahon ba ng tito mo, hindi din talamak ang corruptions? Ngayon may kapal naman ang mukha mong banata ng Vice President. Bakit di mo na lang ipagsigawan dyan at habulin mo si Risa Hontiveros? Paano naman yung perang nilustay nila, yung pera sa pag-ibig na nilustay nila? Nilustay niya. Malaki yun, bilyon ang halaga nun. Kakalimutan na lang, ibaon na lang yun sa limot. Talamak din naman ang corruption sa panahon ng tito mo ah. Para kang kung makapagsalita ka at makapagsigaw-sigaw ka dyan sa na nyo. Kala mo malinis na malinis yung tiyuhin mo na naging presidente. Huwag ganon. Napaka-bias mo eh. Tapos pumunta pa kayo sa Senado. Nag-thumbs down ka pa doon. Binastos mo yung senador na binuboto ng taong bayan. Para for what? Para lang sumikat ka? At nang sa ganon, pag sumaba ka sa politiko, makilala ka na? Hindi ganon. You should respect the rules of law. Yung ruling ng Korte Suprema, yun yung respeto mo. Huwag yung para kang kami nga mga mahirap, nagre-respeto nga kami. Tapos ikaw, bastos-bastusin nyo na lang yung batas na dapat magiging patas ka, magiging fair and square ka sa pag husga sa tao. Yung Vice President, binoto yan ng 32 million votes. Mas malaki pa ang boto dyan sa tsuhin mo. Magkano lang ba yung tsuhin mo? 13, 15, something ganun? Mas mataas pa nga yung boto ng Vice President sa presidente. Tapos, bastusin nyo lang ng ganun. Malinaw naman yung ruling ng Korte Suprema na mula umpisa pa lang, yung impeachment na pinail against sa Vice President ay walang bearing, walang bisa. Dahil maraming mga paglabag na inano yung House of Representatives. Maraming mga teknikalidad. Yung sigaw-sigaw ka dyan, para kang nasiraan ng bait. Or sadyang nagpapaipal ka lang at nagpapakupal para lang mapansin ka ng taong bayan. Dahil for what? Dahil may hidden agenda ka, tatakbo ka na naman. Kaya gusto mong magpakilala. Paano kung kami halimbawa sa panahon ng tiyuhin mo, ginagawa namin yung ganyang ginagawa mo ngayon? Anong mararamdaman mo? Natural, magagalit ka. Ganon din ang sentimento ng taong bayan na bumoto sa Vice President. Kagaya namin. Kami nga mga mahihirap sumusunod nga kami sa batas eh. Samantalang kayo hindi. Niyuyurakan nyo yung batas. Bakit? Dahil mapira kayo? Alam ko marespeto tong mga Aquino. Pero bakit di mo gayahin yung mga mo? Bakit kung makakapag ka dyan, akala mo sino ka na? Dalawang Aquino na ang nagiging presidente. Yung nanay, lula mo, nanay mo, at yung tiyuhin mo naging presidente na. Dapat mo yung sarili mo sa tama. Huwag kang ganun. Paano kami itong bayan ang maningil? Gigipitin, namin yan si Risa. Bakit di mo pagsigawan yan si Risa Hontiveros na panagutin din doon sa mga nilustay niya na pera, lalo na doon sa pag-ibig? Talamak din naman ang corruption sa panahon ng tiyuhin mo ah.
Pero yung mga Duterte ba, na panahon ni Duterte, hinabol ba yung mga tao na yon na involved sa corruption na yon? Hinabol ba yung tiyuhin mo? Wala. Kasi wala siyang ibang agenda doon, kundi pagandahin lang ang Pilipinas. Dahil napag-iwanan na ang Pilipinas eh. Papasalamat ka sa mga Duterte dahil hindi ganun ang utak nila kagaya ng tiyuhin mo. Para lang puro at magkaroon lang ng na may pinapanagot sila against sa corruption para palabasin lang nila na against sila sa corruption. Napaka ano naman yung ginagawa mo. Napaka unfair ka kung magbigay na kung manghatol. Ganon. Pasalamat ka na nga lang at hindi hinabol yung tiyuhin mo sa tatay ni BP Sara eh. Sa panahon ni PRD. Dapat ilagay mo yung sarili mo sa tama. Gaya ka lang din ng pinsan mo ba yan si Bam Aquino? You should also respect the rules of law. Respetuhin nyo yung batas dahil dalawang ano nyo na eh, na nagiging presidente eh. Huwag kang ganun. Maging patas ka sa pananaw mo. Aquino ka pa naman, tapos dala-dala ka ng apelyido Aquino, tapos di ka pala marunong rumispeto. Oo, lahat tayo, meron tayong karapatan, may kalayaan tayo na ipagsalita, ano yung nararamdaman natin. But magiging patas ka sa pananaw mo, hindi yung nagiging bias kayo. Hanggang dito na lang po mga kabayan ng Pilipino. Maraming salamat po. God bless all.